Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon, yes, hapon po. Pero, nagpailaw ako kasi nga, magkaano ako ngayon, magbibigay ako ng tips sa mga gusto pong umuwi na mga OFW dito po sa Pilipinas. Ano po yung mga inyong dapat gawin before po kayo umuwi ng Pilipinas para maging free po yung inyong hotel at saka food. Ano pong yung mga gagawin ninyo if kayo po ay OFW, especially kung kayo po ay galing sa Thailand or sa ibang bansa man po, ito po yung inyong dapat gawin. Ang gawin niyo po ay mag-sign up po kayo sa Balikbayan, Pilipinas. Balikbayan, Pilipinas, mag-ano po kayo doon, mag-sign up sa online, meron po yan. At siguraduhin nyo lang po na before kayo mag-sign up, meron na po kayong ticket. Kasi kailangan po yun sa inyong pag-sign up. So, nakalagay doon kung kailan kayo darating dito sa Philippines para ma-ready yung mga tauhan ng OWA. At saka, don't worry sa pagdating ninyo, nakaalalay na po sila sa inyo. So, everything is ready na pag-uwi nyo. Kaya don't worry if naka-sign up na po kayo. So, ang ginawa ko before ako umuwi, nag-sign up ako sa Osiasis. Yung Osiasis po yun, sa ilalim po noon, parang tulad din po siya ng Balikbayan, Philippines. Yung Osiasis na po yun. Pero dun sa ilalim niya po yun, kung hindi po kayo nakatanggap ng Doli Akap, meron po doon na pwede po kayo mag-sign up na makakakuha po kayo noon kung hindi pa po kayo nakakuha. Tapos po, if kayo po ay kunwari nagpalit ng employer, especially if you are a teacher or any work in Thailand na nagpalit kayo, tapos bigla kayo naging tourist, pero naging member kayo ng OWA. So, ang isa-suggest ko po sa inyo, ilagay nyo po yung inyong employer na nakaregister sa OWA. Don't worry po kasi recorded pa rin po yun. Ano pa din po, kayo po ay kabilang pa rin po sa OFW. Kaya no worries. Okay po yun. Basta ilagay nyo lang po doon yung employer nyo na nakaregister po sa OWA. Kasi yun din po yung nangyari sa akin. So, I am very scared. Sabi ko, ano pag ilalagay ko po dito? So, I remember na yung old school ko, ayun po ay nakaregister sa OWA. Kaya yun po yung nilagay ko. Kaya wala naman po naging problema. Kaya yun yung inyong ilagay. Yung old employer, yung nakaregister po sa OWA. Para wala pong problema. So, yun po. At saka, so, ang isa-sign up nyo po, isusulat ko din po dun sa huli kung ano po yung inyong hindi po ida-download, isa-sign up sa online. So, mag-ano po kayo ng Balikbayan, Pilipinas. At pag matapos na po kayo, kasi mag-register naman yun, kung successfully registered na po kayo, mag-email po sila sa inyong Gmail. So, screenshot nyo na po yung inyong QR code. At kasi yun po yung pinaka-importante. Wag nyo pong i-delete yung confirmation na yun sa inyong Gmail. Kasi lagi yung hinahanap. Hinahanap po yun yung QR code na yun. At saka sa baba po nun, so may nakalagay ng Balikbayan, Philippines. Doon sa susunod, pag ituturo ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko na yun. Doon din nyo makikita yung swab test result ninyo. So, ngayon, wala akong tulog kasi super scared ako sa result. Kaya, di ako nakatulog buong damag sa isip ng result. Until now, we are still waiting. So, praying that all of us will be negative na makauwi na kami at bukas na ma-release na po kami. And another quarantine na naman sa province ninyo. So, yun po. Ang kailangan nyo pong i-download, kung wari po,
kung kayo po pala ay i-recommend ko din po sa inyo na mag-flight po kayo sa Thai Airways. Thai Airways is a very good airlines. Kasi po doon, pinapractice po talaga nila yung social distancing. Nung umuwi po ako, super luwag po ng plane. Yung 4-seaters na po yun, hindi po yun puno. Isa lang po, ikaw lang po doon ng ikaw lang po yung uupo doon. So, yun na super safe ka doon. Super safe ka po doon sa kanilang plane. At saka, hindi lang po yun. Meron pa silang pa-snacks at saka free food. Yun. At saka on time po sila. At they were going to allow 32 kilos. Pag nag-exit ka doon. Kasi nga, pag halimbawa, pag maglampas ka doon, magbabayad ka ng 700 per kilo. Oh, I'm not sure, but 700 plus or 900, parang pong ganun. Kaya, be sure na ikilo nyo na po yung inyong mga bagahe before po kayo pumunta ng airport. Para iwas cramming po kasi nangyari po yun sa akin na over luggage po ako. So, yun. Yun. First, ikikilo nyo na. Pagtapos na po kayo sa mga sign up na po na yan, ayun, ikilo nyo na po yung inyong mga bagahe para iwas cramming po kayo. At saka, nakalimutan kong sabihin, doon po pula sa sign up nyo, be sure na may number po kayo ng inyong kamag-anak kasi kailangan po yun, yung address nyo sa Pilipinas kung saan po kayo magkwa-quarantine after ng quarantine nyo sa Manila. Kasi kailangan yun. At saka, after nun, kailangan, iba-iba po kasi yung protocol ng province, ng every provinces. Sa akin po, sa aming province, kailangan po namin pumunta ng tourism para kumuha ng letter of acceptance pag uwi po namin doon sa municipality po namin. So, yun, nakausap ko na po yung doon, LGU, sabi niya po ay no worries kasi pagbaba ako ng Jensen, meron na po talagang nakaabang na mga personnel na mag-a-assist po sa inyo hanggang Coronadal. And from Coronadal, yun, another transportation going to the place kung saan naman ako ng another quarantine. So, dito, 10 days, after niyan, another 5 days quarantine dun sa province ninyo. So, yun po. Pero depende kasi nakalagay dun 14 days. So, I'm not sure if you are going to follow the 14 days protocol but narinig ko naman 5 days. At isa po pala, paglapag nyo na po ng Pilipinas, yung first day nyo po ay yung lapag nyo po, that is equivalent for the first day na bilang na kayo ng first day. Yun, unang araw nyo na po yun. So, yung swabbing po is after 7 days. After 7 days sa pagdating ninyo. Ay, kasama na yung pagdating ninyo. So, count na yun 1. Nung pagdating nyo, paglapag mo sa Pilipinas, 1 day na yun. 1. So, yun, after 7 days, isa-swab test kayo, ganun. Tapos, 2 days before nyo malalaman ang result. Malalaman nyo ang result na yun, pwede po kayong pumunta dun sa, yung sinasabi ko nga po, yung pumunta kayo dun sa inyong Gmail, yung notification ng Balikbayan Pilipinas, may makikita po kayo dun sa baba na blue, Balikbayan Pilipinas din po, na i-click nyo po doon, tapos doon makikita yung swab test result, ganun po. Sa amin, we are still waiting and we are still praying. Ayun. At saka po, advice ko, pag naka-quarantine na po kayo, before po kayo mag-quarantine, before po kayo mag-flight, siguraduhin nyo pong may mga immune booster po kayo sa inyong katawan, especially yung mga tea, ginger tea, or ano po dyan, magdala po kayo kasi napakahirap po. Ako, wala talaga akong dinala. Buti na lang talaga. Super thankful ako kasi ito lang yung nakatulong sa akin.
Um, well, i-introduce ko sa inyo ito. Ito po siya. Super galing po nito. Ito lang yung nakatulong talaga sa akin kasi nung 2 days, after 2 days kong dumating dito, okay pa. So, pang 3 days ko na, medyo sumama na ng pakaramdam ko. So, buti na lang talaga, meron akong natirang ganito, yung isang ganito. Galing po to sa Thailand. So, para siyang Vicks, nilalagay ko lang dito sa sentido po dito, dito, sa ilong, sa leeg. So, minamasas-massage ko lang po. It is a big help to me. Masakit yung ulo ko before pa talaga po. Ito talaga yung ginagamit ko kahit sa school pag stress na ako. So, yun. Ito po talaga yung very, big help to me. Itong, ointment. Yan, ointment na pong ito. Pero siyang fix. Ito. Yan. Kaya pag halimbawa, pag galing po kayo sa tayo na don't forget this one kasi it is very good and helpful. Ito lang talaga nakatulong sa akin kahit wala akong ginger tea na iniinom. Yan. At ito. Kaya magdala din kayo ng mga panghaplas kasi syempre iba yung effect ng katawan ninyo. 10 days kayong kulong-kulong dito, hindi kayo maiinitan. So, puro lang kayo aircon. Tsaka syempre, yung sulo-sulo ka lang, iba din talaga. Kaya magdala din kayo ng mga babasahin na para malibang po yung sarili nyo. And don't worry, meron pong wifi. Kaya hindi din po kayo maboboard. At may advice din po na kasi dito po sa amin ay yung OWA po pala magsasabi sa inyo sa second day in the morning mag-a-ask kung ano pong ipapabili ninyo. So, magpabili na po kayo ng marami kung ano din man po kasi nga isang beses lang po silang mag-a-ask. So, magpabili po kayo ng maraming tubig. Kasi yung tubig dito, every meal, 350 ml lang. So, yun, kung halimbawa, mag-ano lang kayo doon, kung yun lang po yung aasahan ninyo. So, imagine, parang isang baso lang yun, 3 glass of water every day. So, it's not enough. Kahit ako nga natutuyo na yung bibig ko kasi lack of water na po ako. Kasi nabili ko lang is yung tatlong 1 ml. Not 1 ml, 1 liter. 3 liters na water bottles yung nabili ko lang. So, super not enough for me. Kaya pinagkakasya ko na lang kasi yun, hindi na sila nagtawag na magpapabili. Kaya, yun. Kaya, ang advice ko po sa inyo is, kung ano po yung mga demands ninyo, na gusto nyong bilhin, isulat nyo na po. At saka, kung halimbawa, kung gusto nyo magpapapalit, I advise na mag-change na po kayo ng dollars dyan sa Thailand. Kasi pag halimbawa kapalitan nila dito ng baht, super mura. So luging-lugi po kayo. So it's better to change it to dollars kasi dito yung palitan is 47 point something. So okay lang. Pero kung mas maigi po na din po na isend nyo yung money sa Thailand to Philippines na lang dun sa mga bank to bank kung meron po kayo kasi mas malaki po yun kasi minsan yung rate dyan 1.56 1.57 so malaki yung palitan dyan compare sa dollars to mas makaka-gain ng more profit dun sa rate sa Thailand na 1.35 ganun po yung sa mga sending money ganun po. Kaya I advise you na ganun pong gawin ninyo. At magdala lang po kayo ng pera na pang igagastos ninyo. Kunwari, meron po kayong pocket money na 20,000 baht. So, yung 16,000 baht, ipapadala nyo na po yun sa Pilipinas. Kung mayroon pa kayong bank, so ipadala nyo na po yun ahead of time. Tapos, yung 4,000 baht naman, yun na lang yung advice ko na ipapalit nyo ng dollars. Tapos, yun yung pang gastos nyo dito sa 10 days nyong stay. Mas maigi kasi mas malaki yung value ng pera nyo kung napadala nyo na ahead of time. Yun yung advice ko sa inyo based on my experience. Ganun po. So,
Wag po kayong mag-alala kasi isi-screenshot ko po kung ano yung mga dapat yung isa-sign up. Ayan. Ano po yung mga gagawin ninyo, kung ano yung apps na kailangan yung i-download para sa inyong pag-uwi. Mabuhay po tayong lahat at be safe mga kababayan.